Bakit ka nakipag-usap kay Rose, ha? Bakit? Ng Teteng Mario! Hindi naman naniwala si Rose sa sinasabi ko. O, mabuti. Dahil may iba siyang inaalala, si Jessa. Sino si Jessa? Kapatid ni Jenny. Oh, pasok! O, tara. Na-promote ako, kain tayo. Oh, anong problema? Kailangan nating tawagan si Renz. Miss Antonio, na-discuss ko na sa'yo in lengthy detail kung bakit mahihirapan tayong iapila ang kaso ng kapatid mo. Attorney, hindi nga ako naniniwalang suicide yon. Yung kapatid ko, takot sa impyerno, takot mamatay, tapos magsusuicide? Murder yun! Pinatay ni Lorenzo Isidro yung kapatid ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo yon? Ito. Open mo yung link na yan. Yan yung pulis na nag-imbestiga ng kaso, Dante Manalag. Basahin mo pa yung caption. Bagong pamporma, salamat sa pasalubong, inaanak. Yung t-shirt na yan, katas yan ng Milan, nakatag pa yung Renz. Kaya sigurado ako, ninong siya ni Lorenzo Isidro at sigurado ako, kinover up niya yung pagpatay sa kapatid ko. Intik na Jessang yan. Huhukayin pa yung nakalibing na. Sarado na yung kaso, di ba? Meron pa ba kaming dapat ipag-alala? Wala namang mapapatunayan yung Jessa. At saka hindi naman makakapagsalita yung patay. Tama si Ninong. Ay, tay. Wala tayong dapat pag-alala. Relax lang tayo. Kayo magala, walang sasabit sa inyo. Hindi enough Ground to reopen the case yung fact na ninong ng suspect yung pulis na humawak ng kaso. libelous yan. Kung sasabihin natin na may connection sa krimen yung relasyon nila. Lalo na wala naman talaga tayong Concrete evidence na nagkaroon ng foul play. We need to look at the discrepancies in the investigation. Discrepancies? Bago sumalang yung kapatid ko sa autopsy, marami kaming nakitang pasa sa balikat niya tsaka baraso. Pero nung lumabas yung report, wala. Attorney, imagine, bakit mawawala yung mga pasa? Kitang-kita yon, kitang-kita namin yun bago siya... Attorney, please, revisit it. Dapat kasama sa report yun. Bakit wala? That could be our starting point. Babalikan natin yung lab kung saan sinagawa yung autopsy, then we can work our way up. Okay.